na hapunan na ipinamana sa iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pamagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan. Ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ng iyong dakilang pag-ibig at buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, yung bugtong na anak aming Panginoon, na nabubuhay at nag-aaring kasama at ng Espiritu Santo, isang Diyos na magpakailanman. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw na buwang ito, bawat puno ng sambayanan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Alagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay. Nakakainan ng kordero. Sa gabing ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ng lahat ng panganay na lalaki, naging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan ng Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay pagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buksan mo. Basta buksan mo. Para lumabas mo. Para sa ating salmong tugunan, tugon, sa kalis ng pagbabasbas. Kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap. Tugon, sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Tugon, Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw kahit ito ay iisa. Labis siyang magdaramdam, katulad ng aking ina. Maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Tugon, Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay pinitawan. Tugon, Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap.
Ay, tumayo. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Hesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon pakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ng mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang siya'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ang tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo mauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko papahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita uhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugod ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na. Sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan, at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sinong magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang kanyang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri ka sa amin, Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Ating ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Credo Niceno. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, tinawalang at hindi nilikha. Kaya isang sangkap na Ama na sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bahay, dahil sa atin at dahil sa mga ay bumaba mula sa langit, katawan tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria. At naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, tinapos sa krus na matay at nilibing. Naikatlong araw na buhay na muli sa ngayon sa kasulatan, umakyat sa langit na kaluklok sa kanan ng Ama. At siya ibabalik na minimulati ano pang kumana ng mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at Tigay buhay, na nagmula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluwalhati kasama ng Ama at Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, at sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano Apostolikang Iglesia, naniniwala ako sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, tumaasa ako sa pagkabuhay na muli ng mga patay, at sa buhay na panahong darating. Amen. Time out. Grace, mercy, umpukan.
Praise, mercy, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, His dear Son, our Lord, give it to all. Amen. Sa Maundy Thursday, ang reading natin ay ukol sa paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, namely kay Saint Peter. Ano ba ang significance ng araw na ito? Ang Last Supper ang nagpapakita sa atin na kahit pa magpakita na sa iyo ang Diyos at ipakita niya na ang lahat ng mga milagro, lahat ng bagay, meron pa rin hindi susunod at hindi maniniwala. Kung merong mga nagsasabi na kung narinig lang nila mismo si Jesus, kung nakasama lang nila mismo si Jesus, kung nakita lamang nila lahat ng mga milagro ni Jesus face to face, ay hindi na sila magkakaroon ng pagdududa. Ang living proof na meron pa rin pagdududa dahil sa makasalanang budhi at puso ng tao ay si Judas Iscariote. Na hindi niya lang nakasama at nakausap si Kristo, nakita niya pa lahat ng mga milagro, nakita niya pa lahat ng mga kabalaghan at narinig niya lahat ng turo. Si Kristo mismo ang nagturo sa kanya at sa mga iba pang disipulo ng lahat ng bagay na kanilang dapat malaman. Special case ba si Judas Iscariot? Hindi. Dahil pati yung nagpahugas ng paa, pati ng buong katawan pa na si San Pedro mismo, ay mas malala pa ang ginawa kay Judas Iscariot. Isang beses lang pinagkanulo ni Judas si Kristo. Si San Pedro, ilang beses? 3. Pero bakit napatawad si San Pedro at si Judas Iscariote ay hindi napatawad? Sa doktrinang Kristiyano, merong 2 parts ang paghihingi ng tawad sa Diyos. Contrition, pati faith. Kung contrition lang yung meron ka, nagigilty ka. Masama yung loob mo kasi nakagawa ka ng kasalanan, kinakain ka ng konsensya mo, pero hindi yan yung magpapatawad ng kasalanan mo. Dahil kung yung pagiging guilty lang, yung nakapagpatawad ng mga kasalanan, sana si Judas ay napatawad. Pero hindi nagtatapos yun doon. Yung pagiging guilty, yung pagkakain sa konsensya ng tao ay hindi sapat para ikaw ay magkaroon ng kapatawaran. Kung ilang beses pinagkanulo ni Pedro si Kristo, 3 beses din siya tinanong nung buhay na ulit si Kristo, mahal mo ba ako? Pakainin mo aking mga tupa. Mahal mo ba ako? Sa pangatlong beses, so nagkaroon ng faith and repentance. Nakita natin both yung contrition na hindi niya nagustuhan, naramdaman niya, sinabi niya, Panginoon, nagdududa ba kayo sa akin? Bakit 3 beses mo ako tinanong? Para ma-confirm yung pagpapatawad ng Diyos, kailangan meron pa ring faith. At hindi si San Pedro yung nakaisip niyan, kundi si Kristo pa rin yung lumapit sa kanya para patawarin siya ng Diyos. Ganon din ang relasyon natin sa Diyos. At kung magmamataas tayo tulad ni Judas, na nagkaroon lang ng konsensya at sinabi niya siguro, hindi na siguro ko kayang patawarin ng Diyos dahil ako na yung pinakamasamang tao dahil sa akin papatayin si Kristo. Hindi tayo pwedeng mas maging marahas o mas maging maawain sa Diyos. Pag tayo nagmataas ng ganyan, matutulad tayo dun sa ganung pag-iisip. Mawawalan tayo ng pag-asa. Kaya kailangan tayo laging umasa doon sa salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Yun din yung significance ng paghuhugas ng paa. Sabi ni San Pedro, huwag niyo akong hugasan, hindi ako worthy. Hindi ako karapat-dapat. Isipin natin napaka-humble nun, pero pagmamataas pa rin yun. Yung marunong ka pa sa Diyos. Nang sabi ng Diyos, pinatawad na yung mga kasalanan mo, pero gusto mo pa rin gumawa ng something extra para mas lalo kang mapatawad. Ngayon sabi ni Kristo, kung hindi ka magpapahugas sa akin ng paa, wala kang parte sa akin. Pinapakita sa atin ni Kristo na pagdating sa pagpapabanal ng tao, pagdating sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagdating sa lahat ng mga bagay na yan, si Kristo palagi ang gumagawa ng lahat para sa atin. At sa ating paggugunita ng Maundy Thursday, ang banal na hapunan, dito natin mamamalas yung kabuuan ng kapatawaran na yan. Dahil bago pa siya mamatay sa krus, ibinigay niya na ang kanyang sarili, ang kanyang katawan at dugo
tunay na katawan at tunay na dugo para sa sanlibutan. Yun ang sabihin ng iba, symbol lang naman daw yung katawan at dugo. Hindi ka maliligtas ng isang simbolo. Hindi ka maliligtas ng isang metaphor. Tulad ng sinasabi ng mga ibang sekta, mga simbahan. Ang sinabi ni Kristo sa banal na hapunan, kunin at kanin, ito ay aking katawan. Nagme-metaphor palagi si Jesus sa Bible. Actually, napakaraming metaphor ni Jesus sa Bible. Sinasabi niya palagi, the kingdom of the Lord is like, ganito ganyan. The kingdom of the Lord is like a pearl. The kingdom of the Lord is like, ganito, is like ganyan. Pero nung sinabi niya, yung pinag-uusapan niya yung banal na Eucharista, hindi niya sinabing, this is like my body. This is like my blood. Ang sabi niya, this is my body. This is my blood. For the forgiveness of sin. Kung hindi natin paniniwalaan ang salita ni Kristo na galing mismo sa kanyang mga bibig, hindi tayo magkakaroon ng kabuuan ng kapatawaran na sinasabi niya. Na tulad na sinabi ni San Pedro, hindi naman siguro tinapay lang yan. Pero nasabi ni Kristo, yun ang sabi niya. Kaya yun ang pinaniniwalaan natin na yun ang pinaka mataas na dapat paniwalaan ng isang Kristiyano ukol sa mga sinabi ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng sakramento na ito, ibinibigay niya sa atin yung locality ng ating pananampalataya at ng ating paniniwala. Hindi yung inisip mo lang, ngayong araw na to humingi ako ng tawad kay Lord. Pero meron ka pa rin guilt kasi wala kang assurance. Kailan ka pinatawad ng Diyos? Anong oras? Anong araw? Pero dahil sa sakramento ng Eucharista, masasabi mo palagi, kailan ako pinatawad ng Diyos? Nung Sunday. Anong oras? O nung bandang 12. Kasi doon mo natanggap yung tunay na katawan at tunay na dugo ni Kristo. Ang mga sakramento ay binigay sa atin ng Diyos dahil hindi tayo eternal beings. Tayo ay bound by time. Kailangan meron tayo palaging assurance kung kailan at saan tayo kailan at saan tayo nakikipagkita ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay eternal. He is outside of time. Pwede siyang maging kahit saan, at any time, at any place, pero tayo hindi natin kayang gawin yun. At dahil sa banal na Eucharista, dahil sa kanyang katawan at dugo na kanyang inihahandog para sa atin every single time na tayo ay nagtitipon dahil sa sakramentong ito, meron tayong assurance kung kailan at saan natin natanggap si Kristo, kung kailan at saan natin namalas ang kanyang pagpapatawad, kung kailan at saan natin nalalaman kung tayo ba'y napatawad na. At yun yung pinangangawakan natin. Hindi yung feelings natin. Ay, feeling ko pinatawad na ako ng Diyos. Feeling ko na bless ako ngayon. Kaya pinatawad na siguro ako ni Lord. Hindi yan ang sinabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, kunin at kanin. Ito ang aking katawan. Kunin at inumin ito ang dugo ng bagong tipan. Do this in remembrance of me. Ang ibig sabihin niyan, hindi lang remembrance na may nagagawin mo lang na para matandaan mo lang ginagawa, no? In Greek, remembrance means gawin mo yung ginagawa ko like how I'm doing it right now. Remember it like that. Kung paano ko ginawa noon, kung ano yung ibig sabihin ko noon, yun din yung ibig sabihin ko ngayon. Kaya napaka-importante ng Maundy Thursday. Dahil dito natin malalaman kung anong ibig sabihin ng pagpapatawad ng Diyos at kung paano ito pumupunta sa atin. Nagsasabi, paano kung walang misa di napapatawarin ng Diyos? Hindi yun ang ibig sabihin. Isa lang ito sa mga bagay na binigay ng Diyos. Ang sakramento ng Eucharista at ang sakramento ng bautismo, ang mga bagay na ibinigay ng Diyos para magkaroon ng locality yung ating pananampalataya. Magkaroon ng locality ang kaligtasan at magkaroon ng locality yung ating kapatawaran. Meron tayong assurance. Hindi tayo umaasa sa naramdaman natin, sa nakita natin, kung di sa sinabi ni Kristo, kung saan siya makikipagkita sa atin, sa kanyang salita at sa kanyang sakramento. Yan ang sinabi ni Kristo at hindi na tayo aalma dun. At kung meron tayong paniniwala at pananampalataya, ang sakramento na ito palagi ang dapat nating tinatakbuhan dahil yan ang sinabi ni Kristo sa atin.
Nawa sa araw na ito, tandaan natin ang significance ng sakramento ng altar. Alalahanin natin na mga bagay na ito ay binigay ni Kristo para sa atin, hindi lamang as a ritual or as a metaphor or as an experience, but a means of grace na ibinigay ito ni Kristo para magkaroon tayo ng tunay na pinangangawakan within time, within space. Dahil si Kristo ay Diyos na walang hanggan, pero siya rin ay Diyos ng oras. Nandito siya kasama natin. Dahil sabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Kaya sa ating pag-celebrate ng banal na Eucharist, tayo ay magkaroon ng sense of reverence and yung pagkaka-remember natin doon sa Last Supper ay nawa magbigay sa atin ng patuloy na pag-asa sa mga darating na araw, lalo na ngayong mahal na araw. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ay, tumayo at awitin ng darating. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag kayang malayo sa akin, Santong Espiritu, huwag baguhin. Ibalik sa akin galak ng kaligtasan at gabayan mo ako sa tuwina. Amen. Sa uling hapunan, pinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus ang hindi malilimot na halimbawa ng kababaang loob at malasakit sa lahat ng mananampalataya sa pagtatatag ng sakramento ng Eukarista. Ipinanalangin natin maging mabunga ang mga biyayang ito. Habang sinasabi, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong simbahan, ang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, nang ibabaw nawa sa Kanya ang pagmamahalan, kumbabang paglilingkod, at bukas palad na pagbibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pastor at ministro, tularan nawa nila ang kababaang loob ni Jesus at pagtupad sa kanilang tungkulin sa sambayanan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng aming mga kapatid na merong mga karamdaman sa kanilang pampisikal na katawan, tulad na ni Nestor Alvarez, Sarajin Alvarez, Aido Campo, Domingo Laman, Beneventura, at ni Timothy Tan, bigyan lakas nyo ang kanilang mga pampisikal na katawan upang makasama namin sila palagi sa mga pagtitipong tulad na ito. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming kapatid na si Jonathan Teozinhan na kayo nag-iensayo sa seminaryo, bigyang lakas nyo ang kanyang pag-iisip upang malampasan niya ang lahat ng kanyang mga kailangang gawin, upang sa huli maging ministro siya ng inyong salita at sakramento. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama, binigay mo sa amin si Jesus ang tinapay ng buhay at walang hanggang punong saserdote. Nawa ang aming buhay ay laging maging salamin ng kanyang buhay hanggang sumapit ang oras ng pakikibahagi sa walang hanggang piging sa langit, mapasa walang hanggan. Amen. Amen. Tayo maupo at awit ko ng ating sultan.
Jesus, ang tinapay ng buhay, nasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ay sa amin at pagsasalo walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, naway magdulak sa pag-aalay mo. Buhay na laanong lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kahos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, nasbasan, inialay. Buhay na ganap ay sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Maratangis sa kapwa maging tinapay, kagalapan sa nalulubay, katarungan sa natin, at kanlungan sa bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, nasbasan, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Kahit tumayo. Hindi nasisira ng bukas. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang Panginoon ay sumainyo. Sumainyo, Espiritu. Nagalak ang inyong mga puso. Nagalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na matuwid na gawin niya. O Panginoon, namang banal na kapangyarihan, walang hanggan Diyos. Tunay ang marapat, matuwid at kapuri-puri na kami dapat sumbasay sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako. Nang iyong buktong na pinagkaloob sa amin ng kanyang katawan at dugo. Kaya naman, kasama ng mga anghel at ng mga arkanghel, ng buong hukbo ng langit, ang pinupuri at takilang maluwalhati mong pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang ating Panginoong Hesu Kristo, nang gabi siya'y pinagkanuluay dumampot ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ito ay kanyang pinagtirapis o binigay sa mga alagad na sinasabi, kunin ninyo at kanin. Ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay nawa kanyang sarap pagkatapos makapaghapunan, at na makapagpasalamat na siya sa Diyos, ito ay kanyang binigay sa kanila na sinasabi, namin yung lahat, ito ang ito ang dugo ng tipan ng aking dundabuhos dahil sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. May pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito nga, ang katawan at dugo naman ni Kristo ay maging lakas maging gasupod na pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Makalagapayapaan kalakad sa inyong mga puso. Panginoon, ngayon ang mga lingkod ay pumanong sa kapayapaan. Ayon sa iyong pangako, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Nangyayanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag ito tatamlaw sa mga hentil at magbibigay ng mga alam sa iyong bayan Israel. Luwag natin sama at sama at sa Espiritu kung paano na ngayon magpapailanman walang hanggan. Amen. O, pasalamatan natin ang Panginoon Diyos sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili. Nasalamatan ka namin Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat pinaginawa mo kami sa pamamagitan ng sakramentong ito. At dinadalangin namin na sa pamamagitan ng kaloob na ito, palakasin ang pananampalataya sa ito, nangasan namin pag sa isa't isa. Alang-alang Diyos po sa aming Panginoon, nabubuhay ng garang kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos na magpakailanman. Amen. Panginoon ay sumain niyo. At sa inyong Espiritu
natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa mga sa'yo. Kilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Okay. Mayo kayo ng kapayapaan. Hindi siya nagtatapos na po rin. Amen. Ah, okay. Jesus is life.